totoong kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Joan po ulit. At mayroon na naman po akong ibabahaging kwento na nalaman ko mula sa aking ina. Ayon sa kanya, totoo po itong nangyari noon na naisaradyo pa nga at ginawang drama sa isang programa. Kaya popular umano ang kwentong ito noon at talagang napabalita dito sa amin sa Mindanao. Natatandaan ko pa ngang ginagawa itong panakot sa amin noong mga bata pa kami. Tawagin na lamang po natin na Luding, yung pangunahing tauhan na babae sa kwento. Si Luding po ay isang magandang babae. Nag-aral ito sa kolehiyo at nakapagtapos ng kursong education. Maraming magagandang katangian si Luding. Bukod sa pagiging maganda ay matalino at mabait din ito. Matulungin at mainin. Sabi pa nga nila, lahat na yata ng magagandang katangian na maaaring hanapin sa isang babae ay nakailuding na. Nung nagtuturo na ito sa pampublikong paaralan, ay marami siyang naging manliligaw. Kalaunan ay nakapag-asawa ito ng isang inhinyero na bagay naman kay Luding dahil sa magandang lalaki din ito at may magaganda ring katangian. Ito ay si Dino at mahal na mahal nila ang isa't isa. Lumipas ang mga taon, nanatili silang walang anak. Ngunit patuloy na naging matatag at hindi nabawasan ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Isang gabi habang kumakain sila ng hapunan ay nagpaalam si Luding sa kanyang asawa at sinabing isa siya sa napili na sumama sa gaganaping seminar para sa mga guro. Marami naman daw sila na napili na magre-representa ng kanilang paaralan. Nang magtanong ang kanyang asawa tungkol sa nasabing seminar, ay sinabi namang lahat ni Luding ang mga dapat nitong malaman. At 1 linggo ang itatagal nila doon. May kalayuan iyon at tawid dagat pa. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng lugar pagkat bantog iyon na pugad talaga ng mga aswang. May lungkot na naramdaman ang kanyang asawang si Dino dahil sa hindi sila sanay na mawalay sa isa't isa. Ngunit wala naman itong magagawa dahil sa tawag iyon ng tungkulin at bahagi ng trabaho talaga ng kanyang asawa bilang isang guro. Nang marating na nila Yuding yung lugar kung saan idadaos ang kanilang seminar, ay tuwang-tuwa sila ng kanyang mga kasamahang guro. Dahil sa bukod sa may napuntan silang bagong lugar, ay maganda iyon. Ipinasyal pa nga sila ng kanilang head doon sa lugar at kung saan-saan sila nakarating. Sinulit nila ang bawat araw habang naroon. Tuwing may pagkakataon pagkatapos ng kanilang mga aktibidad ay namamasyal sila. Doon sila tumutuloy sa naatasang magsagawa at mag-organisa ng seminar. Mataas ang katungkulan nito
at talaga namang may sinasabi sa buhay. At kitang-kita nila iyon. Dahil sa malaki ang bahay nito at talagang magara. At habang naroon sila ay libre ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Kaya naging masaya ang kanilang pananatili doon. Nang uuwi na sila sa kinabukasan, ay nagulat pa sila. Nang pagdating nila sa bahay mula sa pamamasyal, ay naabutan nila ang isang malaking handaan. Padespedida umano iyon ng may-ari ng bahay at tagapag-organisa ng nasabing seminar. Ang daming pagkain at hindi karaniwan ang mga inihanda para sa kanila. May ilan pang mga putahe na naroon na hindi sila pamilyar. Bukod doon, ay may mga mamahaling inumin pa. Nasabi pa nila noong mga oras na iyon na tamang-tama umano iyon dahil sa gutom na sila. At uhaw dahil sa ginawang pamamasyal at paglilibot. Nasorpresa talaga sila. Pagkat pagpasok nila ng bahay ay nakahanda ng lahat sa mesa. Kung kaya, iyon kaagad ang kanilang nabungaran. Ilang sandali pa ay narinig na nila ang may-ari ng bahay. At sinabihan silang lahat na kumain na. Kaya, nagkayayaan na silang magkakasama. At dahil nga sa uhaw na uhaw si Luding, ay dumampot siya ng isang baso at nagsalin kaagad ng juice. At iniwan na sila ng may-ari ng bahay pagka tapos na raw sila. Nang makita si Luding ng kanyang mga kasamahan, ay kumuha na rin sila ng kanya-kanyang baso at nagsalin. Ngunit, nang matapos silang makapagsalin, ay bigla silang nagtaka. Dahil para sa kanila, ang tingin nila doon ay dugo. Pero hindi iyon pansin ni Luding. At nakita nilang nagsalin pa uli ito sa kanyang baso at uminom. At nagsimula na silang kumain. Pero ang kanyang mga kasama ay tubig na lamang ang kanilang ininom. At masaya silang nagkwentuhan habang kumakain. Nang matapos sila, dahil sa mga pagod, ay dumiretso na sila sa kanilang silid at doon itinuloy ang kwentuhan. Tinanong nila si Luding kung masarap ba raw ang juice na ininom nito. Sumagot naman agad ito at sinabing oo. Pabiro nila itong tinanong uli na paano naman daw naging masarap ang dugo. Sinabi naman niyang masarap daw dahil sa ubas lang naman umano iyon. Kaya nagtaka si Luding sa kanyang mga kasama kung kaya't siya naman ang nagtanong sa kanila kung bakit. Sumagot ang mga ito at sinabing wala naman. Kinaumagahan ay umuwi na nga sila. Ngunit bago nila lisanin ang magarang bahay, ay kinausap pa sila ng may-ari at pinaalalahanang mag-ingat sa biyahe. Di naman matapos-tapos ang kanilang pagpapasalamat dito dahil sa lahat ng kabutihang ipinakita sa kanila at mahusay na pagtanggap bilang kanyang mga panauhin. Tanging ngiti na lang naman ang isinagot nito sa kanila. Nang makauwi na si Luding sa kanila, ay masayang-masaya siyang sinalubong ng kanyang asawa. At ikinuwento niyang lahat kay Dino ang mga nangyari sa seminar. Sabik na sabik ito sa kanya dahil sa isang linggo silang hindi nagkita at hindi sila sanay ng ganon. Sa unang pagkakataon ay doon pa lamang nilang naranasan na mawalay sa isa't isa ng ganong katagal.
Pagkaraan ng ilang araw, ay biglang nagkasakit si Luding. Ikinalungkot iyon ng labis ng kanyang asawang si Dino. Mabilis na bumagsak ang pangangatawan nito at laging walang ganang kumain. Makaraan lamang ang isang linggo ay halos butot balat na lamang ito at nawala ang kagandahan. Ngunit patuloy siyang inalagaan ng kanyang asawa at hindi nawala o kahit nabawasan man lang ang pagmamahal nito sa kanya. Laging umiiyak ang asawa niya sa kanyang tabi. Idinulog na rin kasi nito si Luding sa mga doktor, ngunit walang pagbabago. Bagkus, lalo pa itong lumuluba. Nang minsang magpasya ang kanyang asawa na pumunta sa kanyang mga magulang para humingi ng tulong, ay nagulat siya nang pagdating niya sa kanilang bahay ay medyo bumuti na ang pakiramdam ng kanyang asawa. Hindi niya maitago ang saya na kanyang naramdaman noon. Pakiramdam niya ay nagkaroon ng himala. Kaya naisipan niyang magkatay ng manok bilang pagdiriwang nila sa pagbuti ng kalagayan ni Luding. Ngunit nakaramdam si Dino ng kaunting galit nang kanyang malaman na kulang ang kanyang mga alagang manok. Kaya napabuntong hininga siya dahil sa umatake na naman raw ang mga magnanakaw. At nasabi pa niya na kung kaya raw ayaw niyang iwan basta-basta ang kanilang bahay. Pero nangibabaw pa rin ang saya sa kanyang puso dahil sa pagbuti ng kanyang asawang si Luding. Kinagabihan ay nakakaupo na si Luding at kanya na itong nakakausap. Panay ang yakap niya at halik sa kanyang asawa habang sinusubuan niya ito. Kinabukasan, maaga pa, ay kinausap na ni Dino si Luding na kung kaya na ba raw nito mag-isa na sa bahay nila kapag araw, dahil sa papasok na raw muna siya. Sumang-ayon naman at pumayag si Luding. Iniwanan na lamang ni Dino si Luding ng kanyang makakain bago siya umalis. Simula noon ay nagtuloy-tuloy na ang pagbuti ni Luding at unti-unti nang nanumbalik ang pangangatawan at sigla nito. Ngunit kasabay noon ay ang unti-unting pagkonti at pagkawala ng kanilang mga alagang manok. Kung kaya hindi yun nagustuhan ni Dino. Naisip niyang marahil ay tinataon ng magnanakaw na wala siya sa kanila. Kaya isang araw, pagkaalis niya ay bigla rin siyang bumalik upang magmanman. Naroon lang siya malapit sa kanilang bahay. Natanaw ang kulungan ng kanilang mga manok. Hindi niya kasi hinahayaang gumala ang mga ito dahil nga sa mga interesadong tao. Kung kaya kanya talagang kinukulong ang mga iyon at inaalagaan na lamang sa pakain. Matagal din siyang nagtiyaga na maghintay doon nang bigla siyang magulat nang kanyang makita si Luding na pumasok doon sa kulungan at kumuha ng isang manok na matapos lumabas, hindi pa ito nakakalayo mula doon ay agad nang sinunggaban at kinagat iyon sa leeg habang hawak-hawak ng kanyang dalawang kamay. Hindi makapaniwala si Dino sa kanyang nasaksihan. Nagimbal siya sa kanyang nakita. Ngunit sa halip na makaramdam ng ano paman para sa asawa, ay lalo siyang naawa dito dahil sa sinapit. Ipinagwalang bahala na lamang niya iyon. Lalo pa nga kung iyon ang makapagpapagaling ng tuluyan kay Luding.
Pero isang gabi ay nagtaka si Dino nang mamalaya niyang wala na sa kanyang tabi ang asawa. Noong una ay naisip niyang baka nagpunta lamang ito sa kanilang palikuran. Ngunit nakailang tulog gising na siya ay wala pa rin si Luding. Kaya nag-alala na siya. Nang lalabas na sana siya para hanapin ito, ay bigla naman siyang nakarinig ng mga yabag. Kung kaya, bumalik na muli siya sa kanilang silid at nagtulog-tulugan. At di nagtagal, ay naramdaman niyang nahiga na muli sa kanyang tabi ang kanyang asawang si Luding. Lumipas pa ang mga araw. Nagbago na ng tuluyan si Luding. Malamig na ito sa kanya at nawala na ang dating hinhin at lambing nito. At madalas itong nawawala sa kanyang tabi kapag sila ay natutulog. Na alam na ni Dino ang dahilan. Dahil sa ubos na ang kanilang mga alagang manok. Ngunit marami pa pala siyang hindi nalalaman sa kanyang asawa. Pagkat isang gabi ay nagulantang siya. Nang maramdaman niyang tumayo si Luding mula sa pagkakahiga sa kanyang tabi, ay hinintay niya itong makalabas ng kanilang silid at saka sinundan. At kitang-kita niya ang pagpapalit anyo nito. Unti-unti itong naging isang malaking aso bago tuluyang lumabas ng kanilang bahay. Dahil doon ay nakaramdam na si Dino ng matinding pag-aalala sa kanyang asawa. Mahal na mahal niya ito at ayaw niya itong mapahamak. Kung kaya, nagdesisyon siya na maglalakas loob na siyang kausapin ito. Nais niyang magtapat ito sa kanya. Kaya isang araw, pagdating niya sa kanilang bahay, pagkagaling sa kanyang trabaho, ay tinanong niya si Luding kung may problema ba ito. Mabilis naman itong sumagot at sinabing wala. At ito naman ang nagtanong sa kanya ng bakit. Sinabi ni Dino na nagbago na kasi siya, na nawala na ang dati nitong pagiging malambing at nagsimula ng tumulo ang luha sa mga mata ni Dino. Agad naman siyang niyakap ni Luding at hinagkan. Humingi ito ng tawad sa kanya at nangakong ibabalik na niya ang dating siya, maging ang dati nilang pagsasamahan. Gumanti ng yakap si Dino sa asawa at hinagkan niya rin ito. Ang buong akala ni Dino ay magiging masaya na sila uli at babalik na sa dati. Bagaman bumalik na ang dating mga katangian ni Luding, ay hindi naman ito naawat sa kanyang ginagawa. Nagpatuloy si Luding sa kanyang pag-alis tuwing gabi. Isang gabi, nagulat na lamang si Dino nang mamalaya niyang wala na naman ang kanyang asawa sa tabi. Kaya, mabilis siyang bumangon at lumabas ng bahay. Kanyang hahanapin ang asawa. Ngunit di pa siya nakakalayo sa kanilang bahay, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng isang malakas na putok ng baril. Agad na kumabog ang kanyang dibdib. Halos takbuhin niya ang pinanggalingan ng putok. At nagkatotoo nga ang kanyang kinakatakutan nang maaninagan niya ang kanyang asawa. Mabilis niya itong sinalubong at inalalayan. Nakita niya kaagad ang dugo nito na malakas na umaagos mula sa kaliwang dibdib. Pagpasok nila ng bahay, ay panay ang hingi ng tawad ni Luding sa kanya. At paulit-ulit na sinasabing mahal na mahal niya si Dino.
Niyakap naman na maigpit ni Dino si Luding habang patuloy na pumapatak ang kanyang luha. Parang pinagsaklupan si Dino ng langit at lupa. Hindi naman akalain ni Luding na patuloy siya nitong mamahalin. Sa kabila ng katotohanang alam na pala nito ang kanyang lihim. At sa huli nitong hininga ay wala itong ibang sinambit kundi ang kanyang hindi mapapantay ang pagmamahal sa asawang si Dino. At dahan-dahan na nga pumikit ang kanyang mga mata na mayroong luha. Ngunit masaya siyang pumanaw dahil sa pagmamahal na inalay sa kanya ni Dino. Ilang sandali lang ay nakarinig na siya ng mga tinig ng tao. Nagulat din ang mga ito nang makalapit kanila Dino. At gimbal na gimbal sila sa kanilang nakitang tagpo. Maging sila ay hindi makapaniwala pagkat ang kanilang hinahabol kani-kanina lang ay isang malaking aso na sumisila sa kanilang mga alagang hayop. Ipinaliwanag ni Dino sa kanila na ang kanyang asawa ay biktima lamang rin ng panghahawa. At labis na nalungkot ang mga ito pagkat kanilang nakikilala ang mag-asawa na mabubuting tao. At hindi nila akalaing hahantong ang masaya nilang pagsasama sa isang malagim na pangyayari. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.